Hey guys, good evening sa inyo lahat. Si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So before we go on guys, gusto ko lang pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sama pag-suporta sa 11-9 Workshop. Sa nag-like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa kayo subscriber guys, subscribe naman kayo sa 11-9 Workshop. Click nyo rin yung notification no, para updated kayo lagi kung nag-upload tayo dito no guys. So yeah, matagal tayong hindi nakapag-vlog. Nagkasakit kasi tayo guys. Believe it or not, tinamaan ako ng bulutong tubig. Ayan, no, meron pang bakat sa mukha ko, no, yung mga nagkabulutong talaga tayo. Ayan, no, meron pa. So, yeah, minalas lang talaga na magkabulutong, I think sa ano na rin, panahon, tsaka sa, I think, virus, no? Kasi nagkabulutong din yung ano. Sabi ng doktor ko, marami raw talaga nagkakabulutong ngayon. Isa na ako doon, no, guys. So, pero ngayon, okay na tayo. So, yeah, back to vlogging ulit, no? Yeah, ito matagal ko nang ginawa yung ano na to, matagal ko nang plano yung vlog na ito. Pero hindi ko nga natuloy kasi nagkasakit nga tayo. Pero may nagawa na ako na part nito nung nakaraan, no, guys. So, tuloy lang natin ngayon. So, ngayon guys, pag-usapan natin ang tinatawag natin na liston. Okay? So, ano ba yung liston? So, yan yung tinatawag natin na edging. Ito yung nilalagay natin sa mga projects natin. Halimbawa, kung may projects tayo na made of plywood, minsan exposed yan, no, yung gilid, no. So, tinatakpan natin yan, di ba? So, tinatakpan natin yan ng mga kung ano-ano para makoberan siya, para mas makinis siya, para pag pininturahan natin, mas magandang tingnan, di ba guys? So, napaka-importante nito. Excuse me. Especially kapag ikaw ay gumagawa ng mga furnitures, no? So, napaka-importante ng pagliliston. And merong maraming ways ng pagliliston, pero papakita ko sa inyo yung tatlong best ways na ginagamit or ginagawa para sa mga pagliliston ng mga projects, no, guys. So, yeah, sit around and let me show you kung ano yung mga methods na yan. So, simulan natin, guys. Let's start now. Okay guys, so yung first natin na method is yung traditional way ng pagliliston. At yan ang paggamit ng mismong tinatawag natin na liston. So yung liston na yan is kahoy lang guys. May nabibili na ganito na liston. I think it's around ano yata yun, mga half inch yata or 3/4, no? Para kasi sa 3/4 na plywood, may pasobra na ng konti. Tapos ang ano niya, ang kapal naman niya is around 1/4 inches lang, no guys. So may nabibili ng ganon, or you can make your own. Pwede kayong gawa ng sarili ng liston. Halimbawa, gusto nyong listonan yung project nyo na ibang klaseng wood, no? Yung halimbawa, gusto nyo contrast, di ba? Halimbawa, yung kahoy nyo is paluchina, pero gusto nyo listonan ng I don't know, kamagong, nara, whatever. You can do that. Pwede kayong gawa sarili yung liston, no? Now, ang disadvantage nito guys is ito yung method na medyo mahirap ikabit, no? Kailangan mo ng ano ng ibang magamit dito at kailangan mong i-consider yung kapal ng liston sa iyong pagsusukat sa iyong cabinet, no? Halimbawa, lalagyan mo ng liston yung cabinet mo na pinto, di ba? Ang cabinet mo is around siguro mga nasa 1 feet yung ano yung lalim, no? So kung yung liston mo is around 1/4 na inches, babawasan mo siya ng 1/4, no? So yun. So kailangan ganoon din sa pinto. So kailangan lagi mong i-consider na maglalagay ka ng liston sa yung pag-ano ng ano, pag-install ng yung cabinet, no, guys. So eto, pakita ko lang sa inyo. It's very simple lang para ikabit yung liston na ito, guys. So you just have to size mo lang siya. Dito natin kakabit sa kahoy na ito. So putulin lang natin siya. I'm just gonna use my Japanese saw with this. Mabilis lang guys. So, by the way, yung mga products na gagamitin ko rito, maglalagay ako ng link, no? Na Shopee link. Para kung gusto nyo bilhin, pwede nyo bilhin, di ba? So, ngayon, lalagyan na lang natin ito ng glue. Using this. This one is a roller applicator ng glue. And meron dito sa Shopee, guys. So, mas madaling i-apply ang glue using this method. Ayan, tingnan nyo. O, di ba? O, isang ganun lang, isang hagudan lang. O. Ayan. Tapos, pwede mo nang punasan yung excess na glue. O. You can leave that as is. Pwede na yan ng ganyan. Or, para lang medyo, hindi siya mag-loose, pwede mo siyang lagyan ng clamps, no? Kung meron ka ng edge clamp, yung tinatawag na edge clamp na ganyan, pwede rin naman masking tape lang. Or,
para mas matibay, edi gamitan natin ng brad nails. So ito ng brad nailer na to, tinirabi natin na nakaraan guys from Re-Aim. And that's it. So yan na yun. Yan na. So kung may pasobra na ng konti, you can easily sand that. Gamitan mo ng sander. O yung paborito kong technique is just a simple na black plane lang. Ganyan. Yun. Tapos isanding mo lang ng konti. Okay na yun, no guys. So yun ang first method ng pagliliston. Next is, okay guys, ito yung secondary method natin na pag-usapan ng pagliliston. And ito yung madalas yung makita sa mga modular cabinets, okay? And alam niyo naman ngayon, usong-uso yung mga modular cabinet makers, di ba? So, kung matutunan niyo yung ganitong style ng pagliliston, pwede kayong mag-business ng modular cabinet. Malaking kitaan sa modular cabinet, guys. So, marami tayong mga kaibigan na nag-modular cabinet na umangat yung buhay dahil dyan, no, guys? Pero, of course, kapag nag-modular cabinet ka, pwede ka magsimula gamit lang ang circular saw at drill. Pero, ang pinakamahirap sa modular cabinet is yung pag-edge band. Okay? Yung pagtatakip dito sa gilid niya. No? Now, hindi ito pwedeng masilyahan at hindi rin ito pwedeng listonan ng kahoy. No? So, ang ginagamit dito is yung talagang edge banding, yung vinyl. Ito, vinyl strip na to, no, guys? So, ididikit mo siya dyan, ayan. Merong edge banding machine na automatic na nagdidikit niyan. Isasalpak mo lang yung yung kahoy na to doon sa edge banding machine and lalabas siya automatic na mag-edge band. Pero medyo may mahal lang konti yun. Kung simula ka pa lang sa business na ganito or DIY lang, di ba? I think hindi ka mag-invest sa ganong klaseng equipment. Now, para idikit itong itong edge band na to dito sa kahoy, sa ating sa ating laminate na to, ang kailangan mo dyan is contact cement o yung mas kilala sa tawag na rugby. Pero ako hindi ako gumagamit ng brand na rugby mismo kasi yung brand na rugby mismo, bukod sa hindi natin sponsor yon. Okay, so yung rugby mismo kasi medyo malapot siya, no? Mas malapot siya ng konti. So ang ginagamit kong brand ay contact bond ng Pioneer. Okay, so Pioneer contact bond lang yung ating ginagamit kasi malabnaw siya, para lang siyang malapot lang siya ng konti sa tubig and mas madali siyang spread. Now, yung tricky part is yung paglalagay ng contact cement o nung rugby dito sa ating kahoy at dun sa ating edge banding kasi kailangan dalawa yung lagyan mo. Lalagyan mo tong isa and lalagyan mo rin tong kabila. Hayaan mo siya ng matuyo, touch dry, tsaka mo siya ididikit. So, kung nagsimula ka pa lang, ang pinakamadaling method dyan is yung mano-mano lang. So, ito, halimbawa, ilalagyan mo lang siya rugby, buhusan mo ng konti, tapos i-spread mo lang siya, gamitan mo lang nung spatula or paleta, ganyan, i-spread mo lang siya, kahit daliri lang, guys, spread mo lang siya ng ganon. Tapos ito naman, ito yung medyo tricky. Kasi ito, lumurolyo to. So, ito yung mahirap lagyan ng contact cement. So, kailangan kasi dapat malipis lang yung contact cement. Kailangan spread siya sa lahat. No? So, kalat yung dapat contact cement dito sa kanyang surface na to. Merong technique na ginagawa yung mga magagaling na carpenter. Yung tinatawag nila cobra technique. Kasi gumagamit sila ng bote ng cobra. No? Halimbawa, ito yung bote ng cobra. Bubutasan lang nila yan. Tapos, ilalagay nila edge banding dito. Tapos, itatawag nila at papasadaan nila ng ganon. Nagagawa nila yun. Ang galing nga nila no? Tapos nagawa nila talagang pantay na pantay yung kanyang pagkakaglue. And that takes a lot of skill. Hindi yun basta-basta natututunan. Skill and experience talaga yon, guys. Pero, ngayon, meron tayong buti lang meron ng shortcut niyan, guys. Hindi natin kailangan na matutunan yung ganon kasi meron na nabibili sa Lazada or sa Shopee ng na contact cement applicator, no? At ito 'yon, guys, ito. Ayan, no? Ito yung kulay green na yan, ayan. Ayan. So ito yung contact cement application na available sa Shopee. And this is a product ng kaibigan natin na si Roy Jola. Si Sir Roy, okay? So yung vlogger na si Roy Jola,
ano natin yan, kaibigan natin yan. So, nag-ano na siya, nagbebenta rin siya ng ganito. I think para matulungan din yung mga nagsisimula pa lang ng mga nagsimula pa lang na modular carpenters na hindi pa nga kayang mag-afford ng mga edge banding machine, no guys. And this is really nice kasi napakamura lang nito guys. 150 lang to sa Shopee. You can buy this one. And para makita niyo kung paano gumagana, ito muna yung first part niya. Ayan, ilalagay mo lang siya sa isang bote na plastic. Any standard to guys. So any bote na plastic na ganito like this one, ito Sprite lang to. Kung gusto mo ng Cobra para talaga panindigan mo yung Cobra technique, okay lang yun. Bote ng Cobra, no? So ito yung applicator niya para sa kahoy. This one is exactly 3/4 to. So iano mo lang siya ng ganyan and yan. So yun, no? So automatic na niya na ilalagay yung contact cement dito sa ating kahoy, no? Yan. I think yan mo lang ng konti, spread mo lang siya ng konti, yan. Okay na yan. O, di ba? Pwede na. Hayaan mo lang siya matuyo. Now, paano naman dito sa edge banding natin? So tatanggalin mo lang tong applicator na to and then switch mo lang dito sa isa pang applicator na to. Ito naman yung para dun sa banding, no? So edge banding. So again, standard lang to, guys. Screw mo lang siya ng ganyan. Ayan. Then papasok mo lang dito yung edge banding niya. Ayan. Pasok mo yan, may slot siya dyan hanggang sa kabila. Or sa kabila siguro. Yun. So ayan, oh. So papasok mo lang siya and then tatawag mo lang siya ng ganyan. And let me show you. I-ano natin siguro sa mesa para makita nyo din. Ayan. So, hilahin mo lang yung edge bander. Ayan. Oh, look at that, oh. Diba? So, para ka nang may edge banding machine. Galing, no? So, instant. Ayun, oh. So, ayan na. Nalagyan na siya ng contact cement. You just have to wait that na matouch na siya. Tsaka mo lang siya ilalagay dito sa kahoy, no, guys? And it saves a lot of time itong jig ni Roy Jola na to kasi nagtry ako ng edge banding dati and minano-mano ko. Ang hirap maglagay ng rugby dito sa dito sa kahoy madali lang kasi spread mo lang siya, pero dito sa ang hirap kasi umiikot nga siya, guys. Tapos ang hirap niya na i-spread na evenly. But with this machine or with this jig, no, madali ka nang makakabit niyan. So wag natin hintayin mag-touch dry, ikabit na natin kung ano natin. Ipakita ko kasi demo ko lang sa inyo. Ayan, oh. So, yun. Yan, kapag touch dry na yan, hindi na siya aangat. So, mag-instant ban na siya agad. May susobra na ng konti dyan. Usually kasi guys, mas malaki ng konti yung edge banding kaysa doon sa kahoy. And para i-trim yan, you can use yung router, no, yung trimmer like this one na merong ito na may flash cutting bit, no. Pwede mo siyang i-trimmer. Pwede mong gamitan old school katam, no, na maliit, black plane. Pwedeng paet or anything cutter o meron talaga na laminate cutter na nabibili na pwede mong gamitin na pang tanggal or pang edge, pang trim o edge banding sa kanya. So, yung nating next na edging technique is my favorite at ito yung lagi kong ginagamit, guys. At yan ang paggamit ng body filler or ng masilya, no, or joint filler, no, ganyan, mga body filler nga, yan. So, usually yung mga karpintero pag gumagawa ng ganito, naglalagay sila ng liston na body filler. Ang ginagamit nila is yung mga masilya, yung polytop, no, yung polymer na masilya, yung ginagamit sa kotse usually, yung panggawa ng pang masilya talaga kulay pink, di ba? Tapos may haluan ng hardener, no, ganun. And yeah, you can use that, guys. Pero I consider that as an expert technique kasi kailangan tansyahin mo talaga yung tamang dami nung masilya sa hardener. Tapos kailangan expert yung paghagod mo, no, guys. So tapos pag pag sumobra siya, kailangan mo siyang lihain, wet sanding, no, liha na basa, no. And I don't like that. So mas gusto kong gumamit nito, this one. Yung ating
Build Right Putty Master, no guys. So na-vlog ko na to dati pa. I think this is the best na wall putty sa lahat na nagamit ko. Kasi nakagamit na ako ng wall putty na RJ, na Bosni, pero this one is the best. Bakit the best? Kasi gusto ko yung consistency niya. Hindi siya malapot. No? Kasi yung RJ tsaka nung malapot sila, and minsan mahirap i-spread. This one, yung consistency niya is parang toothpaste lang. No? And it's water-based. So kung kung medyo malapot pa ng konti, edi lagyan mo lang ng konting tubig para lang siya para lang siya lumabnaw. And I just love this Build Right Putty Master kasi ako pag nilalagay ko to, hindi na ako gumagamit ng spatula. I just use my fingers. Ayan, ganyan lang. Ayan. So ikalat mo lang siya. Make sure na pantay siya. Kahit medyo may bump siya ng konti, okay lang. So ayan. That's it. So, ganyan lang siya kadali. And you just have to wait na matuyo yan. At ito pa yung gusto ko sa Build Right Putty Master. Mabilis siyang matuyo. Around 30 minutes to 1 hour, tuyo na yan. Hindi katulad ng mga masilya na polytop, matagal. Minsan, overnight pa yan bago matuyo. Or minsan, ilang oras. Ito, napakabilis matuyo. And, pag natuyo na to, guys, pwede mo na tong sanding ng ordinaryo lang na liha. Okay? So, just ordinary sandpaper lang, hagurin mo lang siya ng sandpaper and okay na siya, pantay na siya. Now, may mga concern na hindi raw matibay to, na hindi raw tatagal, ganyan. Not true guys, kasi may ginawa ako dito sa bahay ko, yung mga cabinet na ginawa ko dito, like 5 years ago na, puro Build Right Putty Master lang yung ginamit ko ng masilya, pati yung harapan niya, may namasilya ko, pati yung gilid, especially sa edging niya, puro lahat, Build Right Putty Master lahat, still okay pa rin. Hindi siya nagbibitak, hindi siya hindi siya nagtutuklap, no? Basta maganda rin yung pagkakapintura mo, and yun talaga chinaga ko na pinturahan ng maayos, no? Ilang linggo ko pinipinturahan kasi talagang tiyagaan talaga para lang makuha ko yung matchy, and it's well worth it yung tagal na hinintay ko kasi hanggang ngayon, matibay pa rin siya. Hindi siya natutuklap, hindi siya nagagaskas, whatever, no? Matibay talaga. So, okay na okay rin yung Build Right Putty Master sa mga ganyang applications. And, it's cheap, no? Mura lang to. Ililink ko na rin yung ito sa Shopee. And you can also check their Facebook page, no? Yung Build Right Philippines, no? So, yeah, yun. So, ayun guys. So, lahat ng products na ginamit natin dito is lalagyan ko ng Shopee link para kung interesado kayo, pwede niyo orderin by clicking yung mga lumalabas dito sa ating vlog, no guys. And that will also help yung channel kasi nakakuha tayo ng commission dyan ng maliit, no, para lang sa pagpapatuloy ng ating ginagawa dito sa 11 workshop, no. So, if we can save up ng mga commissions na mga ganyan, makabili tayo ng mga extra tools para ma-review natin next time, okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana may matutunan kayo dito sa 11 Workshop. I'm gonna see you guys again next time. This is Eugene from 11 Workshop. Adios!